Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagi ng pinakamaawain, ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah po at magandang hapon sa lahat po, saan man dako ng daigdig, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, no? At alhamdulillah, isang mapagpalang pagkakataon, isang mapagpalang oras na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, no? At April 19, 2020. April 9, 2020. Yan. At mashallah po. At ngayon po ay nais ko pong magbahagi po sa inyo sapagkat darating na naman po yung tinatawag po na Semana Santa, no? At ito po ay isang Shirkul Akbar na kung saan ginawa ng mga hindi mananampalataya na kung saan at ito po ay doktrina ng kanilang pananampalataya. So bilang mga Muslim, no, at tayo po ay wala pong masasabi o wala pong matatawag kung hindi po nagmamahal kay Jesus Christ alayhi salam, no? Unang-una, ito po na darating na sinasabi nila na Semana Santa o pagpapako sa krus na kung saan kanilang inaalala na si Jesus Christ daw ay namatay at ipinako sa krus at nagsakripisyo at binayaran daw ang mga kasalanan ng mga tao, tinubos, no, sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? So dito po ay makikita po natin na hindi po ito unang-una hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap sa matinong isipan ng isang tao, no? At bakit mo pagbabayarin ang kasalanan ng isang tao samantalang wala naman siyang kamuang-muang at wala siyang kaalam-alam diyan sa mga pinaggagawa mong pagkakasala, no? At alam po natin sa ating mga sarili, ang kasalanan ay hindi po pwedeng manahin, no? Sapagkat ang kasalanan ay hindi po mamanahin yan. Kung sino po ang nakagawa ng pagkakasala, abay kayo po ang mananagot, tayo sa bawat isa po sa atin. Ang alam po natin na minamana ay yung kayamanan. At ang sinasabi pa nila ngayon ay yung sakit, no? Kung may diabetes, may mataas na dugo at kung ano-ano pa, no, na mga karamdaman, yun daw ang minamana. Pero yung kasalanan, abay wala po tayong narinig na ikinulong dahil kasalanan ng magulang at ikinulong ng isang otoridad dahil sa kanyang pagkakasala. Halimbawa, yung tatay nagkasala at ikukulong ngayon yung kanyang anak. Abay hindi po makatarungan yan, no? Kaya ito po na doktrina ng iba-ibang mga pananampalataya, ibang pananampalataya na labas sa pananampalataya ng Islam. Ito po ay napakadelikado, no? Ito po ay napakalaking kasinungalingan, no? Bakit natin sinasabing ito ay kasinungalingan? At unang-una, sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sinasabi po na yun po ay isang malaking kasinungalingan lamang na kanilang pagsasabi sapagkat yan po ay chismis lamang na hindi po nila naipako at napatay si Jesus Christ alayhi salam, no? Kasi kung makikita po natin, ito po ay nakasulat po sa Surah An-Nisa chapter 4 aya o verse 157 ng banal na Quran. Sabi dito sa Arabic muna tayo, no? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullahi wa ma khataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adan wa ma khataluhu yaqina. Sa malapit po na kahulugan sa wika na ating pong mauunamaan at sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria,
ang sugo ng Allah. Datapwat siya, si Jesus, ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapwat ang kanilang nailagay na lalaki ay kawangis, kamukha ni Jesus, at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahidwa, ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan, wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan, siya si Jesus, alalaong baga, na anak ni Maria, ay hindi nila napatay. So maliwanag po dito. Sinabi niya ng dakilang tagapaglikha, ito ay haka-haka, ito ay chismis, ito ay kasinungalingan. Merong napatay, ito po ay hindi si Jesus, ito po ay kawangis lamang ni Jesus. Maliwanag po yung ayas, yung talata sa banal na Quran. Sinabi kaagad ng Allah, hindi nila napatay. So tapos na po yung usapan. Pero diniinan niya pa at sinabi niya, hindi nila naibayubay sa krus. So napakaliwanag po nito, mga kababayan. Kaya unang-una, walang matatawag na Muslim kasi unang-una nakasulat po sa banal na Quran. Dito po sa batayan, ang dakilang tagapaglikha mismo ang nagsabi na hindi nila napatay at hindi nila naibayubay sa krus. Ngunit merong napatayin, ito ay kawangis, kamukha lamang ni Jesus. Ang kanilang paniniwala ay chismis, ay haka-haka lamang, dahil katotohanan, si Jesus hindi nila napatay. Ngayon, kung hindi napatay, anong saysay ng sinasabi nila na doktrina na si Jesus ay kailangan namatay para pagbayaran yung kasalanan ng mga tao. So, yan po, no, ang sinasabi. So ngayon, papaano po yan? Hindi naman siya namatay, naipako sa krus. Ibig sabihin, wala po yung kaligtasan. Kasi, kung walang crucifixion, walang salvation, walang religion. Tandaan nyo po yun, mga kababayan. Hindi siya namatay, naipako sa krus. O, wala kayong kaligtasan. Kung dun lang tayo umaasa sa sinasabing pagkapako sa krus ni Jesus Christ. Kaya nga po maliwanag, ang Diyos mismo nagsabi, ang Allah, hindi nila napatay at hindi nila ibayubay sa krus. Maliwanag po yun. Ngunit ang kanilang paniniwala ay haka-haka. Ngayon yung sinasabing haka-haka, chismis na sinasabi nila na kanilang napatay si Jesus Christ, ito ngayon yung tatalakayin natin sa Biblia. Biblia mismo, meron tayong mga Biblia po dito. Opo, ito, Biblia po. At ito naman po, Biblia din. At marami po tayong mga Biblia po dito. Ngayon, ito pong katanungan ang sinasabi na chismis lamang, totoo. Gaano katotoo na sinasabi ng Quran ng Allah ay chismis lamang yan. Ito ngayon patutunayan natin sa Biblia. Biblia mismo ang sasagot kung bakit naging kasinungalingan ang pagkapako sa krus ni Jesus Christ. Hindi po katotohanan yan. Wala pong katotohanan ang pagkapako sa krus ni Jesus Christ. Pagkamatay niya sa krus para pagbayaran ang sangkatauhan. May mga ibibigay po ako sa inyong mga tips. Ito po ay 8, no? 8 tips na kung saan sa lahat po ng mga kababayan po natin, pwede po nating talakayin sa kanila, pwede nating itanong sa kanila na ito po ay magiging malaking question mark sa kanilang isipan. At inshallah, ito po yung maging dahilan upang sila po ay patnubayan, gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Allahumma amin. No? So, una, sino nga ba ang ibinitay at naipako sa krus? So, dito muna tayo. Bakit may binitay? At bakit may ipinako sa krus? Diba? Ngayon, ano totoo sa dalawa? Binitay sa punong kahoy o ipinako sa krus? Basahin po natin yung Biblia kung ano sinasabi. Mababasa po natin sa Biblia, ito po ay nakasulat po sa Gawa 5:30. Ito po yung sinasabi po dito sa Biblia na si Jesus ay kanilang, sabi dito, ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang. Si Jesus na kanilang ibinitin sa isang punong kahoy. Kita nyo mga kababayan, mag-isip tayo. Kaya nga sabi ng Quran, haka-haka, chismis. Bakit? Kasi hindi sila magkasundo. Saan ba namatay si Jesus Christ? Pinako ba sa krus? Ibinitay ba sa punong kahoy? Ibinayubay ba sa krus? Sa poste ba? O iniligtas siya ng Diyos?
Dininig yung kanyang panalangin. O ito, dalawa pa lang po ito. Una, ngayon, saan po siya namatay? Pinako po ba sa krus? O ibinitay po sa punong kahoy? Ibinayubay o ibinigti sa isang sanga? O siya po ay itinali sa isang tulos, sa isang poste? Ngayon, ano po ang totoo sa mga yon? Kaya nga sabi ng Quran, ito po, kakachismis. Yan, binasa po natin yung Biblia. Ibinitay sa punong kahoy. Ibinitin, binigti. Oh, nakalagay din po yan sa Gis 39. Pakibasa nyo rin po mga kababayan. Ano sabi? Oh, ibinitin pa rin dito. Oh, ibinitin sa isang kahoy, sa isang punong kahoy. Kita nyo? Maliwanag po yan. Kaya yun ang una. Saan siya namatay? Ipinako sa krus. Ano ang totoo? Kaya kami bilang mga dating Kristiyano, ang pagkakaalam namin si Jesus Christ, namatay talaga sa cross. Pero nung binasa ko at pinag-aralan ko yung Biblia, at napakarami kong Biblia na pinag-aralan, nabasa ko si Jesus Christ, hindi pala namatay sa cross. Ibinitay pala, ibinigti pala. Oh, ano totoo sa mga yon mga kababayan? Di ba? Pangalawa, anong oras nga ba ipinako at namatay si Jesus Christ? Oh, kasi katulad niyan, sasabihin nila, bukas daw, hapon, Biyernes, no? At sa linggo ng madaling araw, pagkabuhay na maguli, wala na si Jesus Christ. Samantalang sinasabi ni Jesus Christ sa Biblia, sa Mateo, sa Marcos at Mateo, na sinasabi niya doon sa 12, no? Sa 12 ng Mateo at sa Marcos ganun din. Kasi sinabi niya yung palatandaan kay Jonas kung paano si Jonas ay napasa ilalim ng 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng lupa, gayon din ang mangyayari sa anak ng tao. Kita nyo, pansinin nyo mga kababayan. Anak ng tao ang pagpapakilala ni Jesus Christ sa kanyang sarili. Na sinasabi niya, 3 araw, 3 gabi, 3 araw, 3 gabi. So, ibig sabihin, maliwanag po yun. 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng balyena si Jonas. Si Jonas, ang tanong po doon, namatay po ba siya? Hindi po siya namatay. Kahit basahin po natin yung chapter ng Jonas, hindi po siya namatay. Nanalangin pa nga po siya sa loob ng balyena. Si Jesus Christ, ganun din. Kasi sabi niya, yun ang palatandaan kay Jonas. Walang ibang palatandaan kundi sa palatandaan kay Propeta Jonas. Gayon din naman ang anak ng tao, mapapasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi. O, ang tanong po doon, ito, sabi nila Biyernes, kaya pinagbabatayan natin, anong oras po ba namatay si Jesus Christ? Kita nyo, may Biblia po ulit ako dito. Ito po ay ang Biblia Edition 2001. Ito po ay sinulat po. Ito po ay nabili ko po sa National Bookstore, no? Nung nag-aaral pa po ako ng Biblia noon. Ito po ay meron pong Philippine Bible Society, no? Yan. Ito po ay matatagpuan po natin sa United Nations. Okay. Anong oras po ba namatay si Jesus Christ? Ngayon hindi sila magkasundo kasi bukas na daw, Biyernes, mamamatay na daw si Jesus Christ. Ngayon, ang tanong po doon, anong oras po siya namatay? Kasi batay po dito kay Mateo, no? Kay Mateo, sinasabi po dito, o basahin po natin, Mateo 27:45 hanggang 50, no? Ito po yung sinasabi. O, sa ikasyam, mula nung oras na ikasyam ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ikasyam. Ika-6, sinasabi ito, mula sa oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ikasyam ng umaga. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa 50, muling sumigaw si Jesus at ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Kita nyo mga kababayan. Sa 50, nalagot na yung kanyang hininga dito sa Mateo 27:45 hanggang 50. Anong oras? Mula sa ika-6 hanggang sa ikasyam. Lumipat naman po tayo ngayon dito kay Marcos. Iisang Biblia po yan mga kababayan. Ha? Iisang Biblia, sa Marcos naman po, Marcos 15 at talata ay 33 hanggang 37. Ito po ang pagkakasabi.
ng ikatlo ng hapon. Okay. Doon muna tayo sa 23 para maunawaan po natin. Nang dumating ang tanghaling tapat. Oh. Nagdilim sa buong lupain hanggang sa katlo ng hapon. Nang ikatlong hapon ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa 37, siya po ay nalagutan ng hininga. Kanina, doon sa isa, alas 6 hanggang alas 9. Dito naman, alas 12, tanghaling tapat, hanggang alas 3, namatay na si Jesus Christ. Ngayon, ano po yung totoo sa dalawa? Sa apat na yon, alas 6, alas 9, o alas 12, o alas 3. Yan po yung sinasabi ng Quran na chismis, haka-haka. Ngayon, kung alam ito ng mga disipulo, bakit sila nagkokontrahan at hindi nila alam kung ano yung totoo na oras na kamatayan ni Jesus Christ? Di ba? So, hindi ba nila alam na tanghaling tapat, o ito ay maghahapon na, o umaga pa lang, o magtatanghali pa lang? So, yan po yung malaking problema. Kaya sabi ng Quran, ito po ay haka-haka, chismis lamang. No? At ito, mapapansin natin, kanina sinabi doon, Eli, Eli, sa Mateo. Pagdating naman po dito, Eloi, Eloi. Abay, magkaiba naman po. Ano ba talaga totoo? Oh. At ang kahulugan po doon, sinasabi doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At meron pong malaking question mark. Kung si Jesus Christ ay isinugo para mamatay sa krus, bakit nasisisihin ngayon ang Diyos? Di ba? Hindi ba dapat maluwag sa puso niya, sasabihin niya, Diyos ko, Eli, Eli, tapos na po yung mission ko. Mission accomplished. Di ba? Dapat yun ang sasabihin niya, pero hindi. Sinisisi niya ang Diyos. Para kay Jesus, yan ay kapabayaan. Kung si Jesus nga ba ang namatay at naipako sa krus. Pero sabi sa Quran, mayroong namatay, yon ay kamukha at kawangis lamang ni Jesus. Ang kanilang paniniwala ay chismis, haka-haka. Yon, nasolve na po natin ha. Anong oras? Hindi nila alam. Kontrahan sila. So yan mga kababayan. So pangatlong tips na ito ay kasinungalingan ang pagkapako sa krus. No? Sino nga ba ang saksi sa mga disipulo? No? Kasi ang mga disipulo, nung dadamputin na daw si Jesus Christ, abay nagsitakas po ang mga disipulo. No? Paano po yan, mga kababayan? Sino po ang saksi nung siya po ay dinampot ng mga tao, nung mga Romano, nung mga Hudyo? No, sino po yung saksi? No, sino po yung saksi nung si Jesus siya po ay dadamputin ng mga sundalo para ibayubay, para ipako sa cross? Kasi ang mga disipulo, unang-una nagsitakas po sila no? Sino po yung saksi? Sino po yung saksi ngayon? No? Nung dadamputin siya, abay, yung mga disipulo nagsitakas. Oh, ngayon, sino ngayon ang saksi? Kaya nga hindi sila magkakasundo. Hindi sila magkaunawaan kung anong oras, kung paano, kung sino yung naipako sa krus. Di ba? Ngayon, ito po, mababasa po natin. Titignan po natin sa Biblia. Biblia po, ang pasasagutin din po natin, mga kababayan. Oh, ito po, sabi po sa Biblia, ang mga disipulo, sila po ay nagsitakas sa Mateo 26:56, no? Oh, makikita po natin kahit pati sa Juan 29 hanggang 32, pati sa Marcos 14:50. Oh, basahin po natin. Ito po. No, ipaglilingkod po natin ito sa atin pong mga kababayan. Ito po ang sabi rito sa Biblia. O sa 56. Dito po, no? Sabi dito, opo, yan. Datapuwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Kita nyo? Sino ngayon ang saksi na si Jesus Christ nga talaga ang nahuli ng mga kawal, ng mga sundalo na gustong pumatay sa kanya? Sino ngayon ang saksi? Bakit? Kasi wala nga pong saksi. Bakit ang
Biblia mismo nagsasabi, ang mga disipulo, ang kanyang mga kasamahan, mga alagad, sila po ay nagsitakas. Yan. Ngayon, sino po saksi? No? Yan. Kaya, paano po yan mga kababayan? Yan po yung gusto po namin na sabihin po namin sa inyo na nakasulat sa Quran, yan po ay chismis at kasinungalingan. Okay. Pang-apat po na tips na kasinungalingan na inyong makukuha. No? Na kung saan ito rin po ay makikita natin sa Biblia na kasinungalingan na kung saan doktrina ng mga ibang-ibang pananampalataya. Unang-una nga kami mga Muslim, nasasaktan kami pag sinabing pinatay nila si Jesus Christ. Bakit? Sobrang mahal ng mga Muslim. Walang Muslim na matatawag na Muslim kapag hindi nagmahal at sumunod kay Jesus Christ. Lalong-lalo na kay Virgin Mary. Hindi po siya namatay. Ipinako sa krus. Mahal na mahal po siya ng Allah. Kaya mahal din po siya ng mga kamusliman si Jesus Christ. Yan. Okay, pang-apat po. Inuutos ba ng Diyos na si Jesus ay maipako sa krus? O yun. Yun po yung pwede natin itanong sa ating pong mga kababayan. Wala po tayo makikita sa Biblia na sinabi ng Diyos, si Jesus, ipapako sa krus. Nagtataka nga tayo, bakit kung si Jesus Christ talaga yung naipako sa krus, bakit sumisigaw siya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba? Para sa Kanya, yun po ay kapabayaan. Para sa Kanya, sinisisi niya yung Diyos. Yan. Pang-5. Sino nga ba ang may gusto na mamatay at maipako sa krus? Si Jesus. O yan, kita nyo? Alam nyo, ngayon, nabuking ko to. Simula nung nag-aral ako sa Biblia. Bakit? Sino po ba yung may gusto na mamatay at maipako sa krus? Si Jesus Christ. Ito po, babasahin po natin sa Biblia. Sino ba talaga ang may gusto na mamatay at maipako sa krus? Si Jesus Christ. Mababasa po natin sa Mateo 27, 24 hanggang 25. Ito po. Nandito na po tayo ngayon nasa pang-anim. Sa pang-anim po ay kung si Jesus talagang namatay at naipako sa krus, kung ganoon si Jesus ay isinumpa. No? Naniniwala tayo na si Jesus ay isinumpa ng Diyos? Kasi sa Biblia, kung makikita po natin, si Jesus po ay ibinitay sa punong kahoy. Ngayon, alam po natin, ang Biblia sinasabi, nakalagay po sa Biblia, sa Deuteronomio, makikita po natin na ang ibinitay sa punong kahoy ay isinumpa. Mababasa po natin ito, mga kababayan. No? Sa 21 ng Deuteronomio. Sa Old Testament po yan, mga kababayan. Sabi dito, kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kanya sa kamatayan at siya ay papatayin at inyong ibibitin siya sa punong kahoy. Sa 23, ay huwag iiwanan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy. Kung walang pagsalang siya ay ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang ibinitin ay isinumpa ng Diyos. Kita nyo? Ibig sabihin ba nun? Si Jesus Christ, binitin sa isang punong kahoy, ipinako sa krus, sabi ng Diyos, ang ibinitay ay isinumpa ng Diyos. Ibig po bang sabihin doon, mga kababayan, si Kristo, si Jesus, siya po ay isinumpa ng Diyos? Kahabag-habag po ang tao ito na wala naman pong kamuwang-muwang at walang kasalanan. Kaya nga sabi dito, ang tao, ang isang lalaki na marapat na nagkasala siya ng marapat sa kasalanang kamatayan, ay dapat papatayin siya. Pero si Jesus batay sa Biblia, hindi naman po siya nagkasala, napakamatuwid siyang tao. Bakit siya ngayon papatayin? Ang ibibitin at ipapako sa krus, dapat makasalanan at marapat doon sa tao na patunayan na siya po ay nagkaroon ng pagkakasala ng marapat sa kamatayan. At siya po ibibitin, ibabayubay. At ang tao na nagkasala, na sapat sa kanya ang kamatayan, ibibitin sa punong kahoy. Kita nyo? Lalabas si Kristo, mga kababayan, ay siya po ay isinumpa ng Diyos. Kung paniniwalaan nyo na siya po ay ibinitay sa punong kahoy.
Kita nyo? Oh, mababasa din po natin yan sa Galatia. O, sa Galatia 3:13. Anong sinasabi? Sabi dito, sa sumpa, excuse me po, no? Hindi po COVID-19 yan. Oh, sabi dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na maging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Lalabas talaga si Kristo, binitay sa punong kahoy, lalabas talaga, magiging malinaw, siya po ay isinumpa ng Diyos. Yan po mga kababayan. No? Kaya kami mga Muslim, di kami naniniwala siya ay namatay, siya ay naipako sa krus, pero sabi ng Allah, inangat siya sa kanyang katawan, sa kanyang kaluluwa, nandun siya ngayon sa ikalawang kalangitan. Ayan mga kababayan, nasa langit po siya. No? Na kung saan ang Allah mismo nagsabi na ang kanilang paniniwala ay haka-haka. Bakit? Chismis. Hindi nila napatay at hindi nila naibayubay sa krus. Mayroong napatay, yun ay kamukha at kawangis lamang ni Jesus. Ayan, no? So, yan po, no? Nandito na tayo ngayon sa pampito, no? Lahat ng panalangin ni Jesus ay dinidinig ng Diyos. Oh. Ngayon kung si Jesus ay dinidinig pala yung kanyang lahat na panalangin, bakit pa siya ipapako sa krus? Si Jesus nananalangin siya eh. Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ng kamatayang ito. Huwag yung ibig ko, kundi yung ibig mo. Si Jesus nananalangin eh. Ngayon, kung nananalangin siya, at dinidinig siya ng Diyos, bakit pa siya ipapako sa krus? Sabi nga sa Biblia eh. Sa Mateo 26:39 hanggang 44. Sabi dito, pagkalayo ng konti siya nagpatirpa at nanalangin sa Diyos. Oh, at sinabi niya na ilayo mo sa akin ang sarong ng kamatayan. At pinagpapawisan siya at lumuluwa siya doon sa may kapangyarihan makapagliligtas sa kanya. At siya'y dininig sa kanyang banal na takot. Maliwanag mga kababayan. Ayaw niyang maipako sa krus, nagtatago pa nga siya. Oh. Eh kung yan, bago pa siya huliin ng mga ng mga papatay sa kanya, na sinasabing huhuli ng mga kawal, yung mga sundalo, para ibayubay siya sa punong kahoy, abay nagtago po siya. Eh kung totoo, napunta siya dito sa mundo para mamatay, maipako sa krus, eh bakit siya magtatago at bakit siya sisisihin ang Diyos? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ba? Dapat niya sasabihin niya, Diyos ko, tapos na. Mission accomplished. Di ba? Yun po yung dapat na maliwanag. Yan. At alam po natin, wala pong manang kasalanan. Kasi kanya-kanya po tayong kasalanan. Wala tayong kasalanan na mamanahin. Ang binamana po ay kayamanan at sakit. Pero yung kasalanan, wala pong ganun mga kababayan. Oh, yung mga tao na nagkasala, halimbawa, magulang mo, hindi po pwedeng ikulong yung bata, yung anak. O kapag nagkasala yung anak, eh po pwedeng ikulong yung kanyang mga magulang. Hindi ba? Wala pong ganun. Wala pong pagbabatas po ng ganun mga kung sino yung nakagawa ng pagkakasala, siya po. Kung si Adan at Eva nakagawa ng pagkakasala, eh problema po nila yun. Pero sa Quran, no? Sa Quran maliwanag po. Kung titignan po natin, wala pong manang kasalanan. Wala pong manang kasalanan. Bakit? Kasi pinatawad po sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang sabi dito sa banal na Quran, no? Sa Surah 20, 122 at 39 ng banal na Quran 53, no? 22. Makikita po natin. Kaya nga po yung dua ni Adam alayhisalam, ginagamit po ng mga Muslim yung panalangin po. Rabbana adalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibig sabihin po noon, o aming Panginoon, o Allah, patawarin mo kami, sabi ni Adan, sabi ni Eva, patawarin mo kami. Kung hindi mo kami patatawarin sa nagawa naming pagkakasala, katotohanan kami ay magiging kasama sa mga magiging talunan. Ginagamit ng mga Muslim ngayon, Rabbana adalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yan po, no?
At dito po sa 21:22, makikita po natin na may sinabi po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos niya pong manalangin ng ganon, Panginoon, patawarin mo kami, nakagawa kami ng pagkakasala. Doon pa lang, nung nalaman nilang nagkasala sila, pinatawad na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala pong manang kasalanan sa Islam. Kahit sa Biblia, wala pong ganun. Wala pong sinasabi may mana ng kasalanan. Sabi lang po ng mga mangangaral po yon. Sabi dito, at pagkaraan ng kanyang Panginoon ay humirang sa kanya. Alalaong bagang Allah ay bumaling sa kanyang pagpapatawad at pinagkaloob sa kanila ng patnubay. Bukod pa sa pinatawad sila, pinagkalooban pa sila ng patnubay. Sa 21, sabi kasi rito, sa kalaunan sila ay kapwa kumain ng bunga, ng puno at sa gayon ang kanilang maselang bahagi ng katawan ay nalantad sa kanila at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon sa halamanan bilang kanilang pantakip. Sa ganito sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon kaya't sila ay napaligaw sa kamalian. Kaya nga po yung dua, Rabbana adalamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inamin nila nagkasala sila. Kung hindi mo kami patatawarin, Panginoong Allah, kami ay makakabilang sa mga magiging talunan sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi ng Allah, dininig yung kanilang panalangin. Bukod sa pinatawad sila, binigyan pa sila ng patnubay. Kaya wala pong manang kasalanan, mga kababayan. Wala pong manang kasalanan. Ngayon, ang tanong nga po dun tinubos tayo ng Diyos, sabi nyo. Kanino niya tayo tinubos? At kanino niya tayo isinanla? Bakit? Bakit niya tayo isinanla? At kanino niya tayo tutubusin? Hindi ba't pag-aari tayo ng Diyos? Bukod pa ba sa Diyos, mayroong pang pagpapag-ari? Mayroong pang nagmamay-ari sa atin, sa mga nilikha ng Diyos? Hindi ba kayang patawarin ng Diyos? Dahil ang Allah, siya po yung mahabagin, maawain. Sa unang talata pa lang ng Quran, ano sinasabi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang lubos na mapagpatawad, ang pinakamaawain. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Ano man ang nagawa mong pagkakasala. Kaya wala pong manang kasalanan. No? Kaya sa banal na Quran, maliwanag po si Jesus Christ hindi namatay, hindi po naipako sa krus. Ang kanilang paniniwala ay haka-haka, chismis lamang. Nakita nyo? Hindi po nila alam kung sino po yung saksi. Hindi nila alam kung anong oras. Hindi nila alam kung anong oras na ipako sa krus. Hindi nila alam yung naipako pala si Simon. Bakit? Kung sino po yung may daladalang krus, yung po yung namatay at naipako sa krus. Maliwanag po sa Biblia po nun, mga kababayan. No? Bakit? Kasi si Simon Pedro, siya po yung nagdadala ng krus. No? Nung lumabas po siya doon, galing po doon sa lugar ni Pilato, no? Kasi hinatulan siya doon, nakita po, paglabas pa lang po, nakita na po na kung saan si Simon Pedro, tinulungan niya po si Jesus. At pagkatapos po nun, binitbit niya cross hanggang doon sa Gethsemane, sa bundok ng bungo. At kung sino po yung may dala ng cross, yun po yung naipako sa cross. No? Meron po akong libro dito sa Gospel of Judas na sinasabi nila apokripa. Ang namatay po doon ay hindi po si Jesus Christ. Inangat din po siya sa kalangitan. At ngayon buhay po siya. At kabilang po sa malalaking palatandaan, si Jesus Christ po, babalik po dito sa mundo. Siya po yung isa sa mga malalaking palatandaan na malapit na po ang araw ng paghuhukom. Bakit? Siya po yung papatay sa mga antikristo. Siya po yung papatay sa antikristo, sa Dajjal. No? Kaya kami mga Muslim, kami po yung mga anti-Kristo. Kayo po, na mga hindi naniniwala ng tunay kay Jesus Christ, kayo po yung mga anti-Kristo. Inaantay po namin si Jesus Christ. No? Kung kayo ay mga anti, kami naman po ay antay. Kasi inaantay po namin si Jesus Christ. Bakit? Kasi
pagbaba niya po dito, babaliin niya yung krus. Bakit hindi siya namatay at hindi siya naipako sa krus? At papatayin niya yung mga baboy. Bakit? Sasabihin niya kung ano yung totoo. Kaya nga sinasabi niya sa banal na Quran. Aral niya. Sinasabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum pa'budu hada siratum mustaqim. Katotohanan, ang aking Panginoon, ang Allah, at inyong Panginoon. Sambahin natin siya, siya lang mag-isa, wala nang iba. Ito ang matuwid na landas. Yan po yung mensahe ni Jesus Christ. Alam niyo sa Biblia, pag binasa natin ang Biblia sa araw na yon, pagbabalik dito ni Jesus Christ, lahat ng mga taong tumatawag ng Panginoon sa Kanya, tatakwil niya. Hindi niya kilala. Sabi niya, mga tampalasan kayo. Lumayo kayo sa harapan ko. O basahin natin yung 7 ng Mateo 22:23. Makikita po natin doon. Ano sinasabi? Yung mga nagsasabing siya'y Panginoon, itatakwil niya. Wala siyang pakialam doon sa mga tao na yun. O, magsilayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Sabi ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ alayhisalam. Biblia mismo nagsasabi. Ang mga taong sumasamba, sabi din sa Biblia, sinabi ni Jesus Christ, yan ay doktrina lamang ng tao. Ang pagsamba nila sa akin ay doktrina lamang ng mga tao. Kasi sa Biblia maliwanag na si Jesus Christ, siya po ay tao, siya ay propeta, siya ay anak ng tao. Ayan po mga kababayan. So, nawa, naging maliwanag po sa inyo ang pagpapaliwanag po ito. Kung meron po kakulangan dito, ito po ay kahinaan ko. At pagka meron po kayo napakinabangan po dito, ito po ay nagmumula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo sa atin pong mga kababayan. Patnubayan nawa kayo, gabayan kayo, upang magsama-sama tayo sa tuwid na landas na sinasabi ni Jesus Christ. Sa landas ng mga sugat mga propeta, sa landas sa pagkilala lamang sa nag-iisang tunay na Diyos, na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa landas sa pamamaraan ng buhay na walang iba kundi ang Islam, na pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba, pagkilala sa nag-iisang Diyos na tunay, na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.